morning. Isang magandang araw, mga kapwa ko agritayan. Ako nga pala si Hedsel, tubong taga-Koreano siya. Um, Nagmula ako sa lahi ng Manlapig at Cruz. Sa pagkakaalam ko sa sarili ko, isa akong malakas at matataging tao. Dahil pinagdaanan sa buhay. Mula pagkabata, nandoon na kagad yung pagiging matatag. Kumbaga nagsimula ako sa part na on my own, ginagawa ko yung gusto ko at nasasatisfied ako sa paraan na pansarili ko lang, na walang tulong ng ibang tao. Doon ako nagsisimula bilang isang tao na at isang kabataan na malakas talaga. Hanggang sa part na dumating yung kahit sarili kong baon, dahil sa pagiging dahil pala barkada at pala kaibigan din ako. Yung part na yung pagsuway sa magulang, tapos yung expectation nila sa akin is yung unti-unting nawala dahil sa pagiging pasaway ko, pagiging makulit na kabataan. Hanggang sa dumating yung pinaghihinto na nila ako sa pag-aaral kasi nga puro kagaguhan na lang yung ginagawa ko sa school. Tapos yung mga achievements and yung mga achievements sa dating meron ako ng bata ako. Puro barkada, nandoon yung vision, paninigarilyo, yung pag-inom, na hindi na ako halos nakakita sa bahay. Umuwi ako, na ang uwian sa hapon is sa eskwelahan is 4 p.m. pero na uuwi ako is parang mag-aalas 4 na ng araw. Tapos gigising ako, diretso gising, then pasok ulit. Ayaw na nilang maniwala sa akin na kaya ko pang mag-aral. Hanggang sa gusto na nila akong huminto. Pero hindi ako sumuko. Gusto ko pa rin patunayan na kahit ganito ako, alam ko yung kakayahan ko. Na pinag-aral ko yung sarili ko. Kaso sa pamamagitan ng pinag-aral ko yung sarili ko, napunta ako saan pamilya. Nabuhay ako sa barkada, sa puro kaibigan, hanggang sa nakalimutan ko yung sarili ko pamilya. Nandoon yung pinalayas ako ng tatay ko, nag-away kami ng tatay ko. Nasaktan niya ako, pero dahil sa disappointment na, dahil hindi ako yung Hedsel na nakilala niya. Doon ako sa part na yon naging matatag. Na kahit minsan nakakahiyang gawin, ginagawa ko sa part ng pakikisama. Sa puro pakikisama ako na po. Pero yung pakikisama ko sa ibang tao, iba yung dapat pakikisama sa pamilya. Yun yung nawala sa akin. Nawalan ako ng connection sa pamilya hanggang dumating yung part na gusto ko mag-aral ulit. Napunta ako ng Manila, 17 years old, nag-aral ako. Tapos pagdating, binigyan nila ako ng chance ng pamilya ko na mag-aral ng kolehiyo. Nilayo nila ako dito sa Bulacan. Para ibalik lang yung tiwala na makapag-aral ako kasi alam nila yung kakayahan ko at katalinuhan ko na kaya ko na mag-aral. Kaso pagdating din doon, unang sem okay pero pagdating ng pangalawang sem, ayun na barkada na naman ako hanggang sa nauwi ako dito. Puro kagaguhan na naman, puro barkada hanggang sa unti-unti na talaga nawala yung tiwala ng pamilya ko, lalo na ng mga sa point na yon, mas nagsumikap ako sa sarili ko on my own din is magtrabaho, mag-ipon para sa sarili, magbigay ng konti yung ibibigay ko kasi sa mga magulang ko, sa pamilya ko. Tapos puro barkada, puro pagkasiyahan. May part pa at punto sa buhay ko na hindi ko na alam kung saan ako tatayo. Na kahit
kaibigan ko na tinutuluyan ko, syempre, pareho kami na wala akong trabaho. Hindi naman puro pakikisama. Natitiis ko na araw-araw is manghingi. Yung kahit mga kaklase ko nung high school, nilalapitan ko, tapos magbibigay lang sila na, alam niyo yun yung pambigas, pambili ng bigas, pero walang ulam. Tapos maghahanap lang ako ng talbos, ng kamote para may pang ulam. Yung araw-araw na routine na gano'n. Na pero para basta may tinutuluyan lang ako. Mas masaya na ako doon. Pero hindi ko nag-isip. Meron pala akong pamilya na uuwi ko. Nandun din yung pinaka-worst na nangyari sa akin. Dahil sa barkada, ayun, nagkasakit ako. Tapos, doon ko naramdaman yung pagmamahal ng isang magulang na hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Talagang nangayayat din ako. As in talagang pumayat din. Talaga. Nakuha ko na kamustahin ng magulang ko, pero nalungkot sila kasi nakita nila yung sitwasyon ko na hindi ako makatayo. Umanda na naman yung sakit ko talaga. Na kahit ganito ako, nandoon pa rin yung pagmamahal ng isang magulang. Nabinuhat nila ako sa bahay ng kaibigan ko para iuwi, para pagalingin, para palakasin. Doon ko na-realize na hindi pala dapat puro pakikisama. Kasi sa huli ang magiging kakampi mo lang is yung sarili mo, yung pamilya mo, yung mga magulang mo. Doon ko unti-unting na-realize na yung pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Actually, 35 years old na ako. Yung halos kalahati ng buhay ko is wala ako sa pamilya ko. Hindi ko ganun ka-close yung tatay ko. Ang hirap kasi dumadating sa punto na nandun kami sa isang pero hindi kami nagkikiguan. Kasi ako nandun din yung realization na nahihiya ako sa mga paggawa ko, na wala na silang tiwala sa akin kasi alam nila na kung bibigyan pa nila ako ng ganon din naman yung gagawin. Tapos nito nagpaalam ulit ako sa kanila. Tagal ko na hinto, 12 years na hinto ako sa pag-aaral. Sayang. Kasi nakadami ko din experience sa trabaho. Na halos sa trabaho, kahit yung mga manager, visor, nakikita nila yung kagalingan ko sa isang trabaho, sa isang gawain. Kaso wala no choice ako kasi undergrad ako. Tapos nagkaroon lang ako ng chance na makabalik sa pag-aaral. Pero masakit kasi pinipilit yung sarili ko na gusto kong mag-aral, na gusto kong magpaalam sa magulang ko. Nasasabihin sa'yo na magtrabaho ka na lang, tulungan na lang kami kaysa mag-aral ka kasi alam naman namin na hindi ka naman din talaga makapunta.
sobrang sakit yun sa isang katulad ko na kahit sarili mong pamilya, sarili mong magulang is nawala ng tiwala. Dahil nga madami na ako pinagdaanan at alam ko sa sarili ko na matatag akong tao. Sinubukan ko pa rin. Naging maayos pa rin ako. At dahil doon, nag-aral ako na sarili ko lang din yung inasahan. Wala akong ibang taong inasahan. Dahil alam ko namang wala namang hindi makakatulong. May kahit pang baon, may kahit pang project. Ako, nagsumikap ako. Then, 1 year nakalipas doon after kung 1 year natapos ko. Then, second year sabi ko, napatunayan na siguro ako. Pero wala pa rin pala sa isip ng mga magulang ko sa isip ko. Ang hirap kasi, kahit ilapit mo yung sarili at ipakita mo yung hirap po yung diwata. Lalo na ng magulang. Siguro yung expectation nila, ang dami na nilang in-invest sa akin. Yung effort, yung tiwala nga. Pero sinayang ko lang. Ayun yung mga bagay na pinanghinayangan na ibinigay nila sa akin pero nasira lang din. Dahil sa barkada, dahil sa puro pakikisama. Sabi ko nga hindi kami ganun close sa akin. Pero ano ako nonchalant ako. Yung part na hindi ko sa kanya masabi ng actual. Hindi ako vocal. Pero dumating yung part na habang nag-aaral ako, tatrabaho ko sa NLEX. Tapos nung time na yun, sabi sa akin yung mother ko na parang may problema na si Papa. That time alam ko parang pandemic siya. Ito ko siguro yung isa sa mga senaryo sa buhay ko na na-realize ko yung pahalagahan ko sa magulang. Parang alam ko na late na. Naka-duty ako. Parang nasa Mindanao Avenue yata ako nung dati. Ang layo ng Mindanao Avenue. Nasa gitna kami ng expressway. Tapos mga 12 nung tumatawag sa akin ng nanay ko. Ang hirap ng buhay nung time nung pandemic noon. Halos wala din trabaho sa amin. Ako lang din. Tapos yung kapatid ko work from home. Yung kapatid kong si Man parang nauwi kasi nag-positive siya sa bat ko. Then pinaalam sa akin ng mother ko kung ano yung dapat gawin sa sugod na looban nila sa ospital ng tatay ko. Sabi ko kung yun yung iyon yung punto ng buhay ko na ay matanda na pala yung magulang ko. Baka late na rin ako sa part na para tulungan. Habang nagtatrabaho ako, pinagsasabi ko yung pag-aaral na dapat noon pa man ako nakatapos para naman
Mas nagkaroon dapat ng kaginhawahan at matagal ko na natulungan yung magulang ko na kahit hindi natin i-expect yung may mangyayari man na masama or dahil sa sakit is kahit pa paano handa ka. Pero ang hirap kasi kung kailan huli na saka mo lang marirealize yun kahalagahan ng isang magulang, kahalagahan ng buhay ng magulang kung kailan matanda na sila tapos lang sila matutulog. Or mas masakit yung part na wala kang magawa na kahit alam mong may sakit na yung magulang mo is wala kang magawa. Ayun yung isa sa mga pinanghihiyan or yung panahon na nakapili ko dapat yung magulang ko na mas malakas pa na matagumpay siguro kung naging matino lang ako na bata na hindi naging pasaway na dapat yung inuna yung sarili, inuna yung pamilya. Hanggang dumating yung point na yung father ko is na mild stroke. Pero nakaka-recover naman siya. Nagme-maintenance. Pero nandoon pa rin yung pagiging pasaway ko minsan. Ako yung isa sa mga dahilan kung bakit naging sakit ng ulo ko, kung bakit hinahilan yung tatay ko. Dami din kabiguan sa sarili ko. Pero alam ko na kahit pa paano yung kawalan ng tiwala ng magulang ko, lalo na ng tatay. Hindi niya lang din niya ipinakikita sa akin, pero alam ko na nasa likod ko siya palagi. Lagi ko naiisip ngayon na talagang sobrang late na yung dapat is banding namin ng tatay ko, ng magulang ko, ng pamilya. Talagang nawala dahil nga nabuhay ako sa labas. Kabataan ako na nabuhay sa puro sa huli, tutulungan ka once, twice ng mga kaibigan mo, ng mga natulungan mo din dati, pero wala pala. Magulang mo lang din pala yung aasahan mo at pamilya mo lang din yung makatutulong sa'yo. Lalo na pag part na magkasakit ka. Ang hirap. Year 2023, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Isa sa mga tagumpay ko yun. Alam ko na natuwa sa akin ang magulang ko. Natuwa sa akin ng tatay ko. Pero year 2023 din yung part na masakit sa mga part na masakit sa akin. Yung pagkatalo ko sa election, sa barangay election. Pero alam ko na kung masakit sa akin, mas masakit din sa magulang ko. Lalo na sa tatay ko. Alam ko na hindi siya palalabas, pero alam ko na marami din nagmamahal sa kanyang mga kaibigan sa likod nung pagsasakripisyo. Tungkol yung part na natalo ka, tapos nagpapasalamat ako sa tatay ko sa nanay. Pero yung mas masakit yung nakikita mo umiiyak ang tatay mo, nanay mo. Ayun yung masakit eh. Ayun yung nakakadurog ng puso. Na kapag naghangad ka sa sarili mo bilang anak, nandiyan sa likod mo, nakasuporta yung magulang. Pero kapag may failure, kapag mayroong
pagbagsak, mas masakit pag nakita mo sila na kung umiiyak ako, nasaktan ka, mas nasasaktan sila, mas masakit sa kanila. Doon ko nakita yung pagmamahal ng tatay ko, yung support ng tatay ko, yung tiwala ng tatay ko, tiwala ng magulang ko sa akin, ang pamilya ko, at support ng pamilya ko. Nagpatuloy ako sa sarili ko, pinilit ko pa rin. Ngayon, pinipilit ko na ibalik yung tiwala ng magulang ko, lalo na ng tatay ko na nawala sa akin. Ito na yung part na gusto kong bumawi. Manager ako sa isang fast food sa Baliwag. Tanda na ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng achievement na ito na siguro yung panahon ng pagbawi sa kanila. Kaso dumating pa rin sa point na gusto kong bumawi, pero ayun pa talaga, huli na yun lang. Hindi ako nakabawi. Itong year, last month, yun. Sakit ang tatay. That time, na hospital siya. Hanggang sa nag-dialysis si tatay. Ilang weeks lang din. Kasabay nung nasa ospital siya, habang kain siya sa ospital. Mandar na naman yung sakit ko na hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Kala ko makakatayo. Wala pa rin. Kung kailan ito na yung panahon. Kung kailan ito na yung pagkakataon, yung oras para ipakita ko yung pagbawi ko na sila naman. Kaso wala. Habang nasa ospital yung tatay ko, mahina kasi loob niya. Nung una, nung lumabas siya, imbis na kamustahin ko siya, tinanong ko siya kung okay na siya. Hindi siya sumagot ng okay siya, pero mas tinanong niya yung kalagayan. Ganun yung part ng pagmamahal sa akin ng magulang sa tatay. Sabi ko sa kanya, magpalakas siya kasando. Hindi ko malang naalagaan yung tatay ko. Hindi ko malang naipakita sa kanya yung pagbawi na sinasabi. Hanggang sa nawala tatay ko last month. Ito lang. Hindi ko malang naipakita yun. Gusto kong i-share na tagumpay sa kanya. Alam ko masaya siya sa akin. Dahil alam ko naman lagi na nakasuporta siya. Pero hindi ko malang ipakita yung sinasabi ko na pagbawi. Dahil ala na akong babawiin. Ala na akong bibigyan ng pagbawi eh. Kasi ala na siya. Kahit ngayon alam ko naman na masaya siya kung ano man yung nangyayari sa akin. Kaya siguro yung pagbawi na yun, itutuon ko na lang sa nanay ko. Tutuon ko na lang siguro para sa pagmamahal sa sarili, sa pamilya. Para makapakita ko sa tatay ko, sa papa ko na ito yung bawi ko. Sana maging masaya siya. Sana kung nasaan man ngayon si Papa.
masasabi ko is yung paghingi ko ng patawad sa alam ko sobrang ulit lang. Hindi ko kasi sa kanya nasabi yung birthday. Patawad. Sorry. Nung nabubuhay siya sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat ng pagiging pasaway ko bilang anak, sa lahat ng disappointment at sakit na naitulot ko sa kanya, lalo na sa kalooban niya. Hindi ko nasabi sa tatay ko. Ang hirap kasi ngayon ko lang na-realize kung kailang wala na. Totoo pala nasa huli pagsisisi. Diyan ngayon sobrang sakit pa rin sa akin yung pagkawala ng papa ko kasi hindi ko na siya nakikita araw-araw. So, everyday routine na. Kahit hindi kami madalas nag-uusap at nagpapansinan. Pero ang hirap pala ng walang isang magulang, isang walang tatay. Kaya, pa ako nasaan ka pa. Salamat sa pagmamahal, salamat sa buhay. Wala ako dito sa mundo kundi dahil sa iyo. At sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Alam ko na iintindihan mo ako ngayon. Babawi ako sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilya. Hindi ko pababayaan si Papa sa kasi. Hindi ko pababayaan yung mga kaso alam ko ngayon mo lang kung kailan wala ka na. Saka ako itong magagawa. Sana maging masaya ka. Nasaan ka man ngayon pa. Gagawin ko to para sa'yo. Para pagbawi sa'yo. Na doon pa rin ang pagmamahal ko. Lagi at pasasalamat sa'yo bilang yung naging isa ka mabuting magulang, isa ka naging mabuting ama, tatay sa akin. Kahit kabila ng marami kong pagkukulang at kamalian sa buhay. Ikaw yung tatay na laging nandyan para sa akin. Salamat sa buhay mo rin na binigay ni Lord sa atin, sa iyo. Kung hanggang dyan na lang talaga tayo. Nagpapasalamat ko pa rin yung na-share mong kabutihan sa akin bilang isang magulang, bilang isang tatay. Sa amin, bilang isang mabuting magulang, bilang isang mabuting ama. Kaibigan sa lahat ng mga kumpare, sa lahat ng mga kaibigan, kapitbahay. Sa'yo pala talaga ako nagmana ng tunay na butiin nung pakikisama. Kasi nakita ko yung pagmamahal ng mga tao sa'yo. Yung buhos ng pagmamahal nila. Nandun yung part na malungkot. Pero naipakita. Nakita ko yung kalungkutan na yon turns to masaya kami, na-fulfill kami dahil alam namin na ang buti mong tao, buti mong makisama dahil sobrang dami nagmamakis. Maraming salamat pa. At salamat din syempre kay buhay namin, buhay ng pamilya na ngayon mas maluwag sa puso ko na matanggap na siguro hanggang dyan lang talaga yung buhay. Dahil alam ko na kapiling mo na siguro. Sa paanong paraan mo, yung last question, na ipapasok Si Lord. paano ka magpapasalamat sa kanya, hihingi ka rin ng tawad sa kanya, inisipin mo ba siya sa nangyari sa buhay? Merong part sa buhay ko na lagi ako nagtatanong kay Lord kung bakit ito yung naging kapalaran, kung bakit
naging ganito ako, naging ganito yung sitwasyon ko. Pero choice ko yun. At wala, at parang hindi naman dapat isipin sa. Actually, alam niyo naman yan. Ang sarap sa feeling nung maglingkod kay Lord. Na magbigay ng oras, maglaan ng oras at panahon kay Lord. Lalo na yung pagiging kabataan. Na halos araw-araw, parang nabuhay na nga rin ako sa simbahan. Isa sa pinakamasaya din na part sa buhay ko. Yung mabuhay na kasama, yung mabuhay ka sa na masayang naglilingkod sa simbahan kay Lord. Oo, marami kong katanungan, pero alam kong lagi naman siyang tumutugon sa lahat. Mahaba yung failure sa buhay ko, pero nandoon pa rin yung solusyon na parang gagawa siya ng isang way na ito yung solusyon, ito yung way para maging mapulfilled yung mga failures na pinagdaanan niyo. Yun nga yung tagal kong nawala sa pag-aaral, nandito sa pag-aaral dahil nga sa mga failure ko sa buhay. Pero alam kong si Lord din yung gumawa ng way para makapag-aral ako, lalo na libre. Tapos alam kong kinaya ko, yung ability ko, yung mga kakayahan ko, kung bakit ako isang naging matatag na kabataan, or yung naging matatag yung personality ko, is dahil si Lord yun. Yun isa sa mga pinagpapasalamat ko, yung mga personality ko na yung pagiging matatag, kung bakit ako patuloy na lumalaban. Kahit na minsan pinanghihinaan ng loob, pero nandoon pa rin yung part na dahil kay Lord, dahil sa pagbibigay niya ng kalakasan sa akin, dahil sa personality ko na pagiging matatag at malakas na tao, ito pa rin ako, patuloy na lumalaban. Unti-unti, sana hopefully makamit ko pa rin yung tagumpay na kahit late na, kahit matanda na, is maramdaman ko pa rin yung hindi na pag-iwanan ng panahon, ng oras, na unti-unti ko pa rin makamit yung mga inaasam ko sa sarili ko, na ipakita pa rin yung at maibalik pa rin yung pagmamahal ko pa rin sa Panginoon at sa ibang tao na alam ko nakatulong sa buhay ko, sa sarili ko, kung bakit ako narito.